Kung maililigtas mo ang tao, ano pa ba ang halaga ng isang tulad mo? Pakakasalan nakita agad. Iyon ang mga salitang binitiwan ng babaeng Pranses na doktor na may buhok na kulay ginto habang nakangiti at nakatingin sa kanya. Ang mga kasamahan nilang Pranses na medical staff ay nagtawanan, ngunit makalipas ang 2 oras, ang kanyang mukha ay namutla at nanigas. Nang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang lalaking Pilipino, ang pasyenteng nag-aagaw buhay ay muling nabuhay at ang pagdurugo na hindi niya mapigilan ay huminto sa loob lamang ng 10 minuto. Nanginginig ang boses, tinanong niya kung sino ba talaga ito. Kung interesado ka sa nakagugulat na kuwentong ito na nangyari sa isang ospital sa Paris, France, pindutin mo na ang subscribe button. Unang beses kong tumuntong sa pangunahing tarangkahan ng St. Louis Hospital sa Paris isang madaling araw. Sa simula ng Pebrero, nanunuot pa rin ang lamig sa Paris sa ilalim ng kulay abong kalangitan. Nagpapahiwatig ng kabanalan at bigat ang gusali ng ospital. Si Jose, 30 taong gulang, bitbit ang isang luma at itim na backpack ay dahan-dahang pumasok. Bahagyang nanginginig ang hawak niyang mga dokumento, ngunit sinubukan niyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Simula ngayon, magtatrabaho siya sa ospital na ito bilang isang clinical researcher, hindi bilang isang doktor kundi isang mananaliksik. Kinuha niya ang kanyang ID mula sa Human Resources at binigyan ng puting coat. Nakaburda sa dibdib nito ang kanyang pangalan kasama ang mga salitang clinical researcher. Tinitigan ni Jose ang mga salitang iyon ng matagal. Kung nasa Pilipinas lang siya, marahil ay Chief of Surgery ang nakasulat sa kanyang nameplate. Ngunit ito ay France at ang kanyang lisensya bilang isang Pilipinong doktor ay walang halaga dito. Ang France ay isang bansa na hindi basta-basta kinikilala ang mga medikal na kwalifikasyon mula sa ibang bansa. Kahit gaano pa kahusay na siruhano si Jose sa Pilipinas, dito ay isa lamang siyang mananaliksik na nag-aayos ng mga medical records at nangongolekta ng datos. Sa elevator paakyat sa Department of Surgery, tiningnan ni Jose ang kanyang mga kamay. Ilang operasyon na kaya ang nagawa ng mga kamay na ito? Mahigit 1,000 at mahigit kalahati roon ay mga emergency case na nag-agaw buhay sa bingit ng kamatayan. Ngunit ngayon, sa halip na humawak ng scalpel, ballpen ang hahawakan ng mga kamay na ito. Sa halip na magligtas ng buhay, magpupuno siya ng mga numero sa mga medical records. Napangiti si Jose ng mapait. Ito ang landas na pinili niya. Bumukas ang pinto ng elevator at narinig ang abalang mga yapak ng mga medical staff mula sa dulo ng pasilyo. Nagmamadaling naglalakad ang mga nurse. Ang mga resident doctor ay may hawak na mga medical records at masiglang nagtatalo. Tiningnan ni Jose ang papel na may direksyon na nakuha niya sa HR at hinanap ang opisina ng department head. Kumatok siya at isang malalim na boses ang sumagot, "Pasok." Si Dr. Pierre Dubois ay isang lalaking nasa edad 50 na may autoridad. Mayroon siyang ubaning buhok, matalas na mga mata, at isang katatagan na katangian ng isang taong dekada nang humahawak ng scalpel. Nang makita si Jose, agad siyang nakipagkamay. "Dr. Cruz, maligayang pagdating. Hinihintay kita." Yumuko si Jose bilang paggalang at tinanggap ang pakikipagkamay. Binuksan ni Dr. Dubois ang file ni Jose sa mesa at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang kuryosidad. "Narinig ko na galing ka sa tanyag na Philippine General Hospital. Bakit ka nagpunta rito sa France at tinanggap mo pa ang posisyon ng isang mananaliksik?" Sa tanong na iyon, nag-atubili si Jose. Paano niya sasagutin ito? Hindi niya maaaring sabihin ang katotohanan, hindi pa ito ang tamang panahon. "Gusto kong matutong muli sa isang bagong kapaligiran." Maikli at malabo ang sagot ni Jose, ngunit hindi na nagtanong pa si Dr. Dubois. Sa halip, tumango siya at ngumiti. "Sige, matuto ka ng marami dito." Pagkatapos, ay dinala niya si Jose sa surgery department. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ni Dr. Dubois, "Sumama ka muna sa morning rounds ngayon. Tingnan mo kung paano magtrabaho ang aming mga resident doctor. Matututunan mo rin kung paano mag-ayos ng mga records at mangolekta ng data." Tumango si Jose na may halo-halong emosyon sa kanyang puso. Mas nangingibabaw ang kaba kaysa pananabik, mas takot kaysa pag-asa.
Sa conference room ng departamento, nagtipon na ang ilang medical staff. May 5 o 6 na resident doctor, 2 espesyalista, at ilang nurse na nag-uusap habang may hawak na kape. Ipinakilala ni Dr. Dubois si Jose. Ito si Dr. Cruz na makakasama natin. Simula ngayon, isa siyang clinical researcher mula sa Pilipinas. Sana ay matulungan ninyo siya. Nang marinig iyon, tiningnan ng lahat si Jose na may halong kuryosidad at pagkawalang interes. Bumati si Jose sa kanyang hindi pa gaanong bihasang Pranses. Bonjour, ikinagagalak kong makatrabaho kayo. Ilang resident doctor ang napangiti sa kanyang paputol-putol na pagbigkas. Hindi malinaw kung ito ay isang ngiti ng pangungutya o pagtanggap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room at isang babae ang pumasok. Ang babaeng may buhok na kulay ginto at asul na mga mata ay mukhang elegante at maningning na para bang kalalabas lang sa isang fashion magazine. Ang kanyang payat na katawan sa ilalim ng puting coat ay naglalakad ng may kumpiyansa at ang kanyang mukha ay nakasisilaw sa ganda. Iyon ay si Sophie Laurent, isang final year surgery resident, ang bituin ng ospital na ito. Umupo si Sophie na may hawak na tasa ng kape, tumingin sa paligid at napadako ang kanyang tingin kay Jose na nakatayo sa sulok. Malamig at matalim ang kanyang tingin. Bagong researcher? Tanong ni Sophie. Si Dr. Dubois ang sumagot. Oo, ito si Dr. Cruz mula sa Pilipinas. Tiningnan ni Sophie si Jose mula ulo hanggang paa at ngumisi. Galing sa Asia? Ano kaya ang gusto niyang matutunan dito? Ang sinabi niyang iyon ay nagpatawa sa ibang mga resident doctor. Walang masabi si Jose. Yumuko na lamang siya at kinuyom ang kanyang kamao. Nagpatuloy si Sophie, magkaiba ang antas ng medisina sa Europa at Asia, kaya magsikap kang manood at matuto. Baka magamit mo pag-uwi mo. Ang kanyang tono ay puno ng malinaw na paghamak at pangungutya. Namula ang tainga ni Jose ngunit nanatili siyang tahimik. Si Dr. Dubois, na may hindi komportableng ekspresyon, ay sumingit. Sophie, tama na yan. Magsimula na tayo sa rounds. Buong araw, si Jose ay parang isang anino na sumusunod sa grupo ng mga doktor. Pinanood niya ang mga resident doctor na sumusuri sa mga pasyente, binubuklat ang mga medical records at nakatayo sa isang sulok na hindi pinapansin ng sinuman. Sa oras ng tanghalian, lumapit si Sophie. Inabot niya ang kanyang walang laman na tasa kay Jose. Ipagtimpla mo ako ng kape. Bilang isang researcher, dapat matutunan mo rin ang mga ganitong gawain. Nagtawanan na naman ang mga resident doctor sa paligid. Kinuha ni Jose ang tasa. Sige po, mahinahon at kalmado ang kanyang boses, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Tahimik siyang pumasok sa pantry para magtimpla ng kape. Kinuha ni Sophie ang kape, uminom ng isang lagok, at sumimangot. Masyadong matamis. Ulitin mo. Muling pumasok si Jose sa pantry. Sa pagkakataong ito, binawasan niya ang asukal. Ngunit umiling si Sophie. Masyadong mapait. Sa Pilipinas ba, hindi kayo marunong magtimpla ng disenteng kape? Lalong lumakas ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ikatlong beses na nagtimpla si Jose. Tinitingnan ni Dr. Dubois ang kanyang likod, bumuntong hininga ng bahagya ngunit walang sinabi. Ito ang initiation na kailangang pagdaanan ng sinumang dayuhang medical staff. Hindi madali para sa isang dayuhan na manatili sa isang ospital sa France, lalo na sa isang prestihiyosong tulad nito, at lalo pat si Jose ay mula sa Asia. Ang malampasan ang pagmamataas at malalim na nakaugat na prejudice ng mga Europeo upang makilala ay halos imposible. Gabi na nang makabalik si Jose sa kanyang maliit na opisina. Masyadong malaki ang tawag na opisina. Isa lamang itong makitid na silid na walang bintana, isang mesa, isang computer at isang mataas na bunto ng mga medical records ang lahat ng mayroon siya. Umupo si Jose sa upuan, bumuntong hininga. May naramdaman siyang init na namumuo sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Ito ang landas na pinili niya. Ang iwanan ng Pilipinas, maglakbay ng malayo. Sa pag-iisip sa dahilan na iyon, kaya niyang tiisin ang kahihiyan na ito. Hindi. Kailangan niyang tiisin. Gayunpaman, hindi nagbago ang determinasyon sa mga mata ni Jose. Binuksan niya ang mga medical records sa mesa, sinimulang basahin ng mabuti ang bawat isa. Ang kondisyon ng pasyente, mga tala ng operasyon,
Resulta ng mga pagsusuri, mga reseta lahat ay masusi niyang sinuri. At pagkatapos, huminto ang kanyang kamay. Nakahanap siya ng isang bagay na hindi karaniwan sa medical record ng isang pasyente. Ang mga resulta ng blood test ay lampas sa normal na saklaw at ang pag-unlad pagkatapos ng operasyon ay iba sa inaasahan. Naging matalas ang tingin ni Jose. Ito, posible kayang. Binuksan niya ang iba pang mga records at natuklasan ang parehong pattern sa isa o dalawa pang kaso. Mabilis na kinakalkula ni Jose sa kanyang isipan ang mga sintomas, paraan ng operasyon, prognosis, at isang posibilidad ang lumitaw. Ngunit agad siyang umiling. Hindi ito isang bagay na dapat niyang pakialaman. Isa lamang siyang mananaliksik. Ang mga medical staff dito ay hindi makikinig sa kanyang opinion, lalo na ang isang tulad ni Sophie. Tahimik na isinara ni Jose ang record at binuksan ang computer para simulan ang pag-input ng data. Iyon ang kanyang trabaho, mag-obserba, magtala, at manahimik. Ganoon natapos ang unang araw. Lumipas ang isang linggo at hindi bumuti ang sitwasyon ni Jose. Araw-araw siyang pumapasok ng 8 ng umaga at umuuwi pagkalipas ng 9 ng gabi. Sa mahabang panahong iyon, ang trabaho ni Jose ay mag-ayos ng mga medical records, mag-input ng data ng operasyon, at maging utusan ng mga resident doctor, lalo na ni Sophie. Ginawa siyang personal na sekretarya nito. Karaniwan na ang pagtitimpla ng kape, at kung minsan ay inuutusan siyang bumili ng tinapay para sa tanghalian o mag-print ng mga dokumento para sa pulong. Isang hapon, habang naglalakad si Jose sa pasilyo, nakita niya si Sophie na nakikipagbiruan sa ibang mga resident doctor. Narinig niya ang kanilang usapan. Ganyan ba talaga kaamo ang mga Pilipino? Kung anong iutos. Tango lang ng tango, sabi ni Sophie. Sumang-ayon ang isa pang doktor. Oo nga, pare-pareho lang ang mga Asyano. Walang ekspresyon, hindi mo alam kung ano ang iniisip. Nagtawanan sila. Dumaan si Jose sa tabi nila, nagkunwaring walang nangyari. Nagkunwaring walang narinig, ngunit mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nang gabing iyon, muli siyang naupo sa kanyang masikip na opisina, nag-aayos ng mga medical records. Pagod na siya, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagbabasa. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang pasyente na tiningnan niya, ilang araw na ang nakalipas, na pinaghihinalaan niyang maaaring may internal bleeding, ay lumalala ang kondisyon. Patuloy na tumataas ang lagnat, abnormal na mataas ang white blood cell count, at mayroon pang tala na nagrereklamo ang pasyente ng paninigas ng tiyan. Naging seryoso ang tingin ni Jose. Malinaw na mayroong mali. Pagkatapos mag-isip-isip, dinala niya ang medical record sa ward. Hinanap niya ang resident doctor na naka-duty at maingat na nagsalita. Tungkol po sa 42. Anyos na lalaking pasyente sa kama numero 3, posible po bang may internal bleeding o infection sa tiyan? Tiningnan siya ng resident doctor at sumagot ng may pagkainis. Tapos na ang operasyon ng pasyenteng iyon at nagpapagaling na. Hindi mo na kailangang alalahanin iyan. Gawin mo na lang ang trabaho mo bilang researcher. Sinubukan muli ni Jose. Pero base po sa resulta ng blood test, malinaw na may senyales ng infection. At lumalala po ang paninigas ng kanyang tiyan. Sumigaw ang resident doctor. Doktor ka ba? Hindi, di ba? Huwag kang makialam sa paggamot ng mga pasyente. Wala nang masabi pa si Jose. Tahimik siyang bumalik sa kanyang opisina na may bigat sa dibdib. Ngunit kailangan niyang pigilin ito. Wala siyang magagawa kundi manood. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, hindi siya mapakali sa pag-aalala para sa pasyenteng iyon. Kung talagang may internal bleeding o infection, lalong magiging kritikal ang kalagayan ng pasyente habang lumilipas ang oras. Kinaumagahan, pagdating niya sa ospital, nakita ni Jose na magulo ang buong departamento. Nagtatakbuhan ang mga nurse at ang mga doktor ay nagmamadaling pumunta kung saan. Kinabahan si Jose at tama ang kanyang hinala. Ang pasyenteng pinag-alala niya kagabi ay nagkaroon ng emergency dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Biglang sumakit ng matindi ang tiyan ng pasyente bandang 4 ng umaga, bumagsak ang presyon ng dugo at pumasok sa state of shock. Ang resulta ng emergency CT scan ay nagpakita ng malaking dami ng dugo at nana sa tiyan, kailangan ng agarang operasyon. Nakatayo si Jose sa pasilyo ng operating room at nagmamasid ang department head na si Dr. Dubois.
Si Sophie at iba pang medical staff ay nagmamadaling pumasok sa operating room. Bumigat ang dibdib ni Jose. Kung sana ay mas maaga niyang sinabi. Hindi, kung sana ay nakinig sila sa kanya. Hindi sana aabot sa ganito kakritikal. Ngunit huli na ang lahat. Tumagal ng mahigit 3 oras ang operasyon. Naghintay si Jose sa buong panahong iyon. Kahit mayroon siyang ibang dapat gawin, hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas sina Dr. Dubois at Sophie na pagod na pagod. Madilim ang mukha ni Sophie. Buti na lang at naisalba, bulong ni Sophie. Pumutok ang abscess sa tiyan at nagdulot ng peritonitis. Kung nahuli pa ng kaunti, namatay na sana siya dahil sa sepsis. Tumango si Dr. Dubois. Dapat, mas naging maingat tayo sa postoperative monitoring. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Jose. Kahapon, sinabi ko na po ang tungkol sa pasyenteng iyon. Tiningnan ni Sophie si Jose na may halong hiya at inis sa kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Kalmadong sinabi ni Jose. Kahapon po, sinabi ko sa duty doctor ang tungkol sa resulta ng blood test at paninigas ng tiyan ng pasyente na dapat suriin ang posibilidad ng internal bleeding o infection. Nanigas ang mukha ni Sophie. Sino ka ba para magbigay ng ganyang hatol? Isa ka lang researcher. Nag-atubili si Jose ng kaunti at nagsalita, pero base po sa mga sintomas ng pasyente, malinaw na mayroong hindi normal. Kung nasuri lang po noon, hindi sana lumala ng ganito. Namula ang mukha ni Sophie. Lumapit siya kay Jose at sumigaw. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko ngayon? Anong alam mo para sabihin yan dito? Tiningnan ng mga tao sa paligid ang dalawa. Nanigas ang hangin sa pasilyo. Sumingit si Dr. Dubois. Tama na, kumalma kayo. Ang mahalaga ay nailigtas ang pasyente. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jose at marahang nagsalita. Dr. Cruz, tama ka. Dapat mas naging maingat ang duty doctor kahapon, pero nangyari na ang nangyari. Mula ngayon, mag-ingat tayo para hindi na maulit. Tiningnan ni Sophie si Jose nang may pagkadismaya. Tsamba lang yon. Isang Asyano na nakakaintindi ng European medicine, nakakatawa. Tumalikod siya at umalis nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Jose doon, tinitingnan ang likod ni Sophie. Nag-aalab ang galit sa kanyang puso, ngunit huminga siya ng malalim upang pigilan ang kanyang emosyon. Simula pa lang ito. Sa hinaharap, mauulit pa ang mga ganitong pangyayari. Ang maliitin, ang kutyain, ang baliwalain ang kanyang mga salita. Ngunit determinado si Jose na tiisin ito dahil mayroon siyang layunin. Ang layuning matutong muli at magsimula ng bagong buhay. Nang hapong iyon, naupo si Jose sa library at binuksan ang isang French medical dictionary. Napagtanto niya na hindi pa sapat ang kanyang kaalaman sa wikang Pranses, kaya hindi epektibo ang kanyang pakikipag-usap. Kung mas matatas siyang magsalita, baka nakinig ang doktor na iyon sa kanya. Kaya't nagpasya si Jose na maglaan ng 2 oras gabi-gabi para mag-aral ng Pranses. Mula sa mga terminolohiyang medikal hanggang sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, lahat ay kanyang kabisaduhin. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-aaral si Jose ng Pranses sa kanyang opisina, bumukas ang pinto. Pumasok si Sophie. Nakahalukip-kip siya habang nakatingin kay Jose at malamig na nagsalita. Huwag kang magmalaki dahil sa nangyari kanina. Tsamba lang yon. Isinara ni Jose ang libro at tiningnan si Sophie. Hindi ito swerte kundi obserbasyon. Kung titingnan mong mabuti ang medical record, kahit sino ay mapapansin iyon, lalong naging malamig ang tingin ni Sophie. Anong alam ng isang Pilipinong tulad mo? Hindi ko alam kung paano ang mga ospital sa bansa ninyo, pero ito ang Europa, ito ang France. Hindi mo man lang alam kung gaano kataas ang antas ng aming medisina. Kalmadong sumagot si Jose. Ang pagliligtas ng buhay ang mahalaga. Hindi mahalaga kung taga saan ang doktor. Ngumisi si Sophie. Ang galing mong magsalita. Sige, kung ganoon ka kakumpiyansa, subukan mong mag-opera. Ay, oo nga pala, isa ka lang researcher kaya hindi ka pwedeng mag-opera, di ba? Puno ng pangungutya ang kanyang boses. Hindi umimik si Jose. Si Sophie, na may nagtagumpay na ekspresyon, ay lumabas ng pinto at huminto. Lumingon siya at nagbitiw ng isa pang salita. Oo nga pala, simula bukas, kapag inoobserbahan mo ang mga operasyon ko, lumayo ka ng kaunti.
nakakadistract ka, may amoy asyano ka. Pagkatapos sabihin niyon, isinara ni Sophie ng malakas ang pinto at umalis. Natulala si Jose ng sandali. Kinuyom niya at binuksan ang kanyang kamao. Nanginginig ang kanyang panga, namumula ang kanyang mga mata ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, binuksan niyang muli ang medical record sa mesa at binasa ng mabuti ang bawat linya. Darating ang araw na mapapatunayan niya na hindi lamang siya isang simpleng mananaliksik, na isa rin siyang doktor na kayang magligtas ng buhay. Sa sandaling iyon, napansin ni Jose ang isang emergency monitor sa isang sulok ng screen. Nagpapakita ito ng impormasyon ng mga pasyenteng dumarating sa real time. Napako ang tingin ni Jose sa isang linya. Aksidente sa trapiko, 3 pasyente ang sabay-sabay na dinadala. Inaasahang darating sa loob ng 20 minuto. Isa sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Tinitigan ni Jose ang screen. Multiple trauma. Ibig sabihin, maraming organ ang nasira, magiging komplikado at mapanganib ang operasyon. Agad na nag-alerto ang ospital. Isang code red ang inanunsyo sa intercom. Ang mga siruhano ay sunod-sunod na nagtipon sa emergency room. Lumabas din si Jose sa pasilyo. Si Department Head Dr. Dubois ay nagbibigay ng mga utos sa mga resident doctor. Si Sophie ay nakasuot na ng surgical gown. Sophie, ikaw ang bahala sa pinakakritikal na pasyente. Dr. Jean, sa pangalawang pasyente. Ako na ang bahala sa natitira, matatag na sabi ni Dr. Dubois. Tumango si Sophie. Opo, Department Head. Pagkalipas ng 20 minuto, sabay-sabay na dumating ang 3 ambulansya sa pintuan ng emergency room. Ang tunog ng sirena kasama ng mga paramedic na nagtutulak ng mga stretcher ay mabilis na pumasok. Dugo ang mga katawan, mga mukhang maputla na may oxygen mask, at ang ingay ng mga life support machine ay umalingaw-ngaw sa buong emergency room. Nakatayo si Jose sa isang sulok ng pasilyo at nagmamasid. Kung nasa Pilipinas siya, nakasuot na siya ng surgical gown ngayon at siya ang namamahala sa pasyente, ngunit dito, isa lamang siyang manonood. Ang pasyenteng inatasan kay Sophie ay isang lalaking nasa edad 30 na ang sasakyan ay tumaob at nagdulot ng malubhang pinsala sa dibdib at tiyan. Mabilis na nagulat ang paramedic. Presyo ng dugo, 95, 60 pulso, 120, hirap sa paghinga. Nakatanggap na ng 2 unit ng dugo sa lugar ng aksidente. Mabilis na sinuri ni Sophie ang kalagayan ng pasyente at nag-utos, dalhin agad sa operating room. Huwag nang mag-CT scan, buksan agad, wala ng oras. Tahimik na pinanood ni Jose ang proseso. Mabilis ang paghatol ni Sophie, malinaw ang kanyang mga utos. Tiyak na isa siyang mahusay na doktor. Ngunit may ibang nakita si Jose. Ang leeg ng pasyente ay bahagyang namamaga sa isang kakaibang paraan at hindi regular ang kanyang paghinga. Nag-atubili si Jose ng kaunti ngunit lumapit. Maingat siyang lumapit kay Sophie at nagsalita, paumanhin. Nasuri niyo na po ba ang posibilidad ng pneumothorax? May mga senyales ng subcutaneous emphysema sa leeg at hindi normal ang paghinga. Lumingon si Sophie at tiningnan si Jose. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sinasabi mo bang, may nakaligtaan ako? Kalmadong sinabi ni Jose. Dapat lang pong suriin muli para makasiguro. Kung may pneumothorax, magiging mapanganib ito habang nag-oopera. Ngumisi si Sophie. Anong alam mo para makialam sa operasyon ko? Umalis ka dyan, huwag kang sagabal. Tinulak niya si Jose at pumasok sa operating room kasama ang pasyente. Sumara ng malakas ang pinto ng operating room. Naiwan si Jose na mag-isa sa pasilyo. Lumapit si Department Head Dr. Dubois. Dr. Cruz, anong sinabi mo kanina? Umiling si Jose. Wala po. Ngunit nabasa ni Dr. Dubois ang ekspresyon ni Jose. Kung mayroon kang ikinababahala, sabihin mo. Nag-atubili si Jose at nagsalita. Ang leeg po ng pasyente ay may mga senyales ng subcutaneous emphysema. Malamang po na may tension pneumothorax. Bago po mag-opera, kailangan lang ng isang chest x-ray. Naging seryoso ang mukha ni Dr. Dubois. Tiningnan niya ang pinto ng operating room at kinuha ang internal phone. Sophie, bago ka magsimula, kumuha ka muna ng x-ray. Sa telepono, narinig ang boses ni Sophie na puno ng pagkainis.
Kritikal po ang pasyente, wala pong oras na sasayangin. Magsisimula na po ako. Inulit ni Dr. Dubois. Sophie, utos ko ito. Kumuha ka ng x-ray. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumagot si Sophie ng maikli. Naiintindihan ko po. Ibinaba ni Dr. Dubois ang telepono at tiningnan si Jose. Paano mo nalaman? Tahimik na sumagot si Jose. Nakita ko po sa pasyente. Mahigit 10 minuto ang lumipas at may balitang dumating mula sa operating room. Kinumpirma ng resulta ng x-ray na mayroong tension pneumothorax. Kung itinuloy ang operasyon ng ganoon, namatay na sana ang pasyente sa mesa ng operasyon. Tinapik ni Dr. Dubois ang balikat ni Jose. Magaling, Dr. Cruz, nagligtas ka ng isang buhay. Ngunit hindi masaya ang mukha ni Jose dahil alam niyang iba ang magiging tingin sa kanya ni Sophie. Tumagal ng mahigit 3 oras ang operasyon. Naghintay si Jose sa labas ng pasilyo. Ang 2 pang pasyente ay natapos na ang operasyon. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room ni Sophie. Lumabas si Sophie na pagod na pagod. Inilipat ng mga nurse sa likuran niya ang pasyente sa recovery room. Habang tinatanggal ni Sophie ang kanyang surgical gown, naglakad siya sa pasilyo at nakasalubong si Jose. Huminto siya sa harap nito. Masaya ka na? Malamig na tanong ni Sophie. Umiling si Jose. Hindi po yun ang intensyon ko. Pinutol siya ni Sophie. Dahil sa iyo, napahiya ako. Pinalabas mo sa harap ng department head na may nakaligtaan ako. Kalmadong sumagot si Jose. Ang pagliligtas po sa pasyente ang pinakamahalaga. Lalong naging malamig ang tingin ni Sophie. Sino ka ba para gawin sa akin to? Akala mo ba doktor ka? Hindi po. Isa lang akong hamak na researcher. Tiningnan ng mga resident doctor sa paligid ang 2. Lumapit si Sophie ng isang hakbang, ibinaba ang boses. Sige, kung ganyan ka kakumpiyansa, subukan mo. Mag-opera ka. Ay, oo nga pala, wala kang lisensya. Hindi ko alam kung ano ka sa Pilipinas, pero dito, wala kang kwenta. Isa ka lang researcher na taga-ayos ng papel. Lumakas ang kanyang boses. Kung maililigtas mo ang tao, ano pa ba ang halaga ng isang tulad mo? Pakakasalan na kita agad. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ngumisi si Sophie at tumalikod. Naiwan si Jose doon. Mahigpit na nakakuyom ang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang tainga ang mapanuyang boses ni Sophie. Pakakasalan na kita agad. Alam ba niya kung gaano ka-insulto ang mga salitang iyon? Dahan-dahang ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa Pilipinas. Ang operating room, ang pasyente at ang bangungot ng araw na iyon. 2 taon na ang nakalipas, si Jose ay isa sa mga nangungunang siruhano sa Pilipinas. Wala pang 30 taong gulang, nakagawa na siya ng mahigit 1,000 operasyon, karamihan ay matagumpay. Tinawag siyang henyo ng kanyang mga kasamahan, pinagkatiwalaan siya ng mga pasyente. Ngunit sa araw na iyon, lahat ay gumuho. Isang pasyenteng na aksidente sa trapiko, multiple trauma, matinding pagdurugo ang pinakamasamang sitwasyon. Ngunit kumpiyansa si Jose. Ilang beses na siyang nakagawa ng mga ganitong kaso. Naging maayos ang operasyon. Napigilan ang pagdurugo, tinahi ang mga nasirang organ, perpekto ang lahat. Ngunit 1 oras pagkatapos ng operasyon, biglang nag-shock ang pasyente. Muling inoperahan, ngunit huli na ang lahat. Namatay ang pasyente. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita na ang sanhi ay internal bleeding mula sa isang microvascular injury, isang napakaliit na bahagi na nakaligtaan ni Jose. Isang napakaliit na ugat na halos hindi makita. Ang maliit na pagkakamaling iyon ay kumitil sa buhay ng pasyente. Sa legal na aspeto, hindi ito medical malpractice. Para sa sinumang tumingin, ito ay isang operasyon na ginawa ang lahat ng makakaya. At natural lang na mahirap matukoy ang ganoong kaliit na pinsala. Ngunit hindi mapatawad ni Jose ang kanyang sarili. Mula noon, hindi na siya makapag-opera. Kapag nakatayo sa harap ng operating table, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kapag tumitingin sa pasyente, naaalala niya ang mukha ng namatay. Nakikiramay daw ang kanyang mga kasamahan, ngunit nababasa niya ang pagkadismaya sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng ilang buwang pagtitiis, nagpasya si Jose na iwanan ang lahat at magsimulang muli. Ang kanyang lisensya bilang doktor, karanasan, reputasyon,
Lahat ay tinalikuran niya para matuto mula sa simula. Kaya't nagpunta siya sa France, kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan maaari siyang magsimulang muli. Idinilat ni Jose ang kanyang mga mata. Maingay pa rin ang pasilyo. Naglalakad ang mga medical staff. Huminga siya ng malalim. Tama ang sinabi ni Sophie. Dito, hanggang sa panahong iyon, kailangan niyang magtiis, gaano man siya hamakin o maliitin. Nang gabing iyon, binuksan ni Jose ang isang French medical textbook sa kanyang opisina. Binasa niya ang bawat linya, nagtala. Kailangan niyang malampasan ang hadlang sa wika, unawain ang pagkakaiba sa kultura, at umangkop sa sistema dito. Sa ganoong paraan lamang siya makakatayo muli sa harap ng operating table balang araw. Lagpas hating gabi na, ngunit hindi inalis ni Jose ang kanyang tingin sa libro. Bigla, 30 minuto pagkatapos ng operasyon, isang alarm ang tumunog mula sa ward. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan. Isinara ni Jose ang libro at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Nagtatakbuhan ang mga nurse sa pasilyo. Ang duty doctor ay nagmamadaling pumunta kung saan. Sumunod si Jose sa likuran. Ang alarm ay nagmumula sa recovery room. Ang pasyente ay ang biktima ng aksidente sa trapiko na inoperahan ni Sophie kaninang hapon. Mabilis na lumala ang kondisyon ng pasyente. Bumagsak ang presyon ng dugo, bumilis ang pulso, at patuloy na bumababa ang oxygen saturation. Nag-aalalang sinuri ng duty doctor ang pasyente at nag-utos sa mga nurse, buhusan ng IV fluids, taasan ang oxygen, ulitin ang blood test agad. Nagmamadaling kumilos ang mga nurse, ngunit hindi bumuti ang kalagayan ng pasyente. Nakatayo si Jose sa pintuan ng silid at nakatitig sa monitor. Ang mga vital signs ay patuloy na bumabagsak. Tumawag ang duty doctor sa department head na si Dr. Dubois. Lagpas hating gabi na, ngunit seryoso ang sitwasyon. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating si Dr. Dubois sa ospital at agad na pumasok sa recovery room. Sumunod sa kanya si Sophie. Mukhang inaantok at pagod, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Habang sinusuri ni Dr. Dubois ang pasyente, nagtanong siya, "May problema ba sa operation?" Tumango si Sophie. "Perpekto po. Napigilan ko ang lahat ng pagdurugo at tinahi ang lahat ng nasirang bahagi, ngunit lumalala ang kondisyon ng pasyente nang walang paliwanag." Masusing tiningnan ni Dr. Dubois ang medical record, tiningnan muli ang mga resulta ng pagsusuri, at umiling, "Kakaiba. Ayon sa tala ng operasyon, walang problema." Tiningnan din ni Sophie ang pasyente ng may pag-aalala. "Kailangan po bang operahan muli?" Nag-atubili si Dr. Dubois. "Subaybayan muna natin ng kaunti pa. Ilipat sa ICU para sa masusing pagsubaybay." Nakatayo sa labas si Jose at pinapanood ang lahat. Ang kanyang mga mata ay parang isang scanner na tumitingin sa katawan ng pasyente. Bahagyang namamagang tiyan, pagbabago sa kulay ng balat, hindi normal na paghinga, at ang pagbabago ng mga numero sa monitor. Sa isipan ni Jose, mabilis siyang nagkalkula. Tiyak na mayroong nakaligtaan habang nag-oopera. Isang napakaliit na bahagi, isang lugar na mahirap matukoy ng mata na patuloy na nagdurugo. Nag-aatubili si Jose. Dapat ba siyang lumabas? Kaninang hapon lang ay hinamak siya ni Sophie. Kung lalabas siya ngayon, tiyak na mas matindi ang pangungutya na aabutin niya. Ngunit unti-unting namamatay ang pasyente. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang kondisyon. Sa huli, hindi na siya maililigtas. Huminga ng malalim si Jose at pumasok sa silid. "Department head," mahinahon niyang sabi. Lumingon si Dr. Dubois. Tiningnan din ni Sophie si Jose na may pagkainis sa kanyang mga mata. Kalmadong sinabi ni Jose, "Sa tingin ko po, dapat nating suriin muli ang posibilidad ng internal bleeding sa tiyan. Patuloy na namamaga ang tiyan ng pasyente at sa ganitong uri ng pagbagsak ng presyo ng dugo, malamang na may internal bleeding." Agad na tumutol si Sophie. "Habang nag-oopera, sinuri ko na ang lahat ng pinagmumulan ng pagdurugo. Walang problema," tumango si Jose. "Alam ko po. Ngunit ang microvascular injury ay napakahirap matukoy habang nag-oopera, lalo na sa kaso ng multiple trauma. Ang maliliit na ugat ay maaaring pumutok pagkatapos ng ilang oras." Namula ang mukha ni Sophie. "Sinasabi mo bang may nakaligtaan ako? Hindi ka naman nanood ng operasyon para malaman." Tahimik na sumagot si Jose.
nakikita po sa kondisyon ng pasyente. Kailangan ng CT scan ngayon din o isaalang-alang ang muling pag-oopera. Nanahimik ang silid. Tiningnan ni Dr. Dubois sina Jose at Sophie. Ang duty doctor ay nakatayo doon na litong-lito. Lumapit si Sophie ng isang hakbang. Isa kang researcher. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang makialam sa aming trabaho? Hindi umatras si Jose. Namatay na ang pasyente. Hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga ay mailigtas siya. Tumaas ang boses ni Sophie. Anong alam mo? Hindi ko alam kung ano ka sa Pilipinas, pero ito ang France at ako ang attending physician. Manood ka lang. Naging matigas ang panga ni Jose. Nanganganib ang buhay ng pasyente. Hindi natin pwedeng isakripisyo ang pasyente dahil lang sa pride. Ngumisi si Sophie. Pride? Nakakatawa. Anong matututunan ko sa isang Pilipinong tulad mo? Hindi mo man lang alam kung gaano kataas ang antas ng aming medisina. Pinutol sila ni Dr. Dubois. Tama na, kumalma kayong dalawa. Tumingin siya kay Jose at nagtanong, Dr. Cruz, sigurado ka ba? Tumango si Jose. Opo, sigurado po ako. Nag-isip si Dr. Dubois ng sandali at nagdesisyon. Mag-CT scan muna. Suriin bago magdesisyon. Tumutol si Sophie, department head. Pasyente ko po ito. Maniwala po kayo sa aking hatol. Matatag na sinabi ni Dr. Dubois, ang kaligtasan ng pasyente ang pinakamahalaga. Sophie, dalhin ang pasyente para sa CT scan. Habang dinadala ang pasyente, masamang tingin ang ipinukol ni Sophie kay Jose. Hindi umiwas si Jose. Binalot ng tensyon ang pasilyo. Nang tingnan ni Dr. Dubois ang mga imahe, nanigas ang kanyang mukha. Mayroong pagdurugo sa tiyan. Isang maliit na ugat malapit sa pali ang patuloy na nagdurugo. Isang microvascular injury na hindi nakita habang nag-oopera. Tiningnan ni Dr. Dubois si Sophie. Operahan muli. Ngayon din. Namutla ang mukha ni Sophie. Wala siyang masabi. Nagutos si Dr. Dubois na maghanda. Nagmamadali na naman ang mga medical staff. Tahimik na nakatayo si Jose sa isang sulok ng pasilyo. Bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya masaya dahil tama siya. Sa halip, nakaramdam siya ng pait. 2 taon na ang nakalipas, nagkamali rin siya ng ganito. Habang naghahanda para sa operasyon, lumapit si Sophie kay Jose. Malamig at puno ng galit ang kanyang tingin. Masaya ka na? Ngayon, iniisip na ng lahat na nagkamali ako. Umiling si Jose. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay mabuhay ang pasyente. Ngumisi si Sophie. Huwag kang magsinungaling. Gusto mo akong ipahiya, di ba? Gusto mong patunayan na mas magaling ang isang Pilipino kaysa sa isang European doctor, di ba? Tiningnan ni Jose ng diretso si Sophie. Gusto ko lang iligtas ang pasyente. Hindi ko pakialam kung ano ang tingin mo sa mga Pilipino, pero hindi pwedeng isakripisyo ang buhay ng pasyente. Nagbago ang ekspresyon ni Sophie. Galit, pagkalito, o ibang emosyon, hindi malinaw. Tumalikod siya at pumasok sa operating room. Muling tumagal ng 2 oras ang operasyon. Naghintay si Jose sa pasilyo. Gabi na, ngunit hindi siya inaantok. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang alaala ng 2 taon na ang nakalipas. Ganoon din ang nangyari sa pasyenteng iyon. Perpekto ang operasyon, ngunit pagkatapos ng ilang oras, biglang lumala ang kondisyon. Muling inoperahan, ngunit huli na ang lahat. Ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata, nanalangin na sana ay mabuhay ang pasyenteng ito. Mahigit 2 ng umaga, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Dubois. Pagod na pagod, ngunit may ginhawa sa kanyang mukha. Tagumpay, natagpuan at natahina ang pinagmumulan ng pagdurugo. Stable na ang pasyente. Nakahinga ng maluwag si Jose. Buhay siya, buhay ang pasyente. Lumapit si Dr. Dubois at tinapik ang balikat ni Jose. Salamat sa iyo, Dr. Cruz. Dahil sa iyo, nailigtas ang pasyente. Ngunit lumabas din si Sophie. Namumutla ang kanyang mukha. Namumugto ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Jose at lumapit. Bumaba ang kanyang boses. Sige, nanalo ka. Masaya ka na? Hindi umimik si Jose. Nagpatuloy si Sophie, pero huwag kang mag-ilusyon. Isa ka pa ring researcher at ako ay isang doktor. Kahit gaano ka pa kahusay, wala kang magagawa dito. Tiningnan niya si Jose ng diretso sa mata at binitiwan ang huling salita. Kung maililigtas mo ang tao,
pakakasalan talaga kita. Pero hinding-hindi ka makakapag-opera, wala kang lisensya. Tumalikod siya at umalis. Naiwan si Jose doon, mahigpit na nakakuyom ang kamao, nanginginig ang buong katawan. Mahinang sinabi ni Dr. Dubois kay Jose, "Hindi naman talaga ganyan si Sophie. Nasaktan lang ang pride niya." Tumango si Jose. Hindi ibig sabihin na naiintindihan niya, ngunit wala na ring dapat sabihin. Nagpatuloy si Dr. Dubois. "Dr. Cruz, hindi biro ang iyong kakayahan. Saan ka ba nag-aral?" Nag-atubili si Jose at sumagot, "Sa Pilipinas po." Tiningnan ni Dr. Dubois si Jose nang may malalim na kahulugan. "Anong ginagawa mo sa Pilipinas? Tiyak na hindi ka lang isang researcher, di ba?" Hindi sumagot si Jose, yumuko lamang. Hindi na nagtanong pa si Dr. Dubois. "Sige, kung ayaw mong sabihin. Pero isang bagay ang sigurado, espesyal ka." Bumalik si Jose sa kanyang opisina, umupo sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Madilim pa rin ang kalangitan ng Paris. Tahimik ang syudad. Sa loob ni Jose, mayroong gumagalaw. Hindi galit, hindi rin lungkot, marahil ay pag-asa. Ngayong gabi, nagligtas siya ng isang pasyente. Kahit hindi siya direktang nag-opera, hindi humawak ng scalpel. Ngunit sumibol sa kanyang isipan ang ideya na maaari siyang magsimulang muli. Sa sandaling iyon, tahimik na ginawa ni Jose ang kilos na para bang nagsusuot ng surgical gown. Lumipas ang 4 na buwan. Binalot ng tensyon ang ospital. Iniiwasan ni Sophie si Jose ng harapan. Ang ibang mga resident doctor ay kakaiba na rin ang pakikitungo sa kanya. Mayroong tumitingin ng may kuryusidad, mayroon pa ring hindi siya pinapansin. Ngunit lahat ay nagtataka sa isang bagay. Sino ba talaga ang Pilipinong researcher na iyon? Nang hapong iyon, muling nagkaroon ng code red sa ospital. Sa pagkakataong ito, isang malaking aksidente sa trapiko. Isang truck at 2 kotse ang nagkabanggaan sa highway. 3 tao ang malubhang nasugatan. 15 minuto bago dumating ang ambulansya. Sa maikling panahong iyon, naging isang larangan ng digmaan ang buong ospital. Inihanda ang mga operating room. Nagtipon ang mga siruhano, gaya ng dati. Nakatayo si Jose sa isang sulok ng pasilyo. Ang kanyang papel ay isang tagamasid, ngunit nag-aalab ang kanyang kalooban. Ang tunog ng mga pasyenteng dinadala, ang mga yabag na tumatakbo, ang tunog ng alarm, lahat ay pamilyar kay Jose. Isang eksena na ilang beses na niyang naranasan sa Pilipinas. Dumating ang ambulansya. Unang pasyente, isang 40 anyos na lalaki, malubhang pinsala sa dibdib. Pangalawang pasyente, isang 50 anyos na babae, pinsala sa tiyan at balakang. At nang dalhin ang pangatlong pasyente, tumindi ang tensyon sa emergency room. Isang binatang nasa edad 20, duguan at walang malay. Mabilis na nagulat ang paramedic. Nag-cardiac arrest isang beses sa lugar ng aksidente, nabigyan ng defibrillation at bumalik ang tibok ng puso. Presyon ng dugo, 70,040, pulso, 140. Pinaghihinala ang may malaking pagdurugo. Agad na nagdesisyon si Department Head Dr. Dubois. "Sophie, pinakakritikal ang pasyenteng ito. Ikaw ang dapat gumawa." Nag-atubili si Sophie ng kaunti ngunit tumango. "Opo, naiintindihan ko." Mabilis niyang sinuri at nag-utos na dalhin agad sa operating room. "Wag nang mag-CT scan, buksan agad, walang oras." Pinanood ni Jose ang eksena. Hindi normal ang kalagayan ng pasyente. Matigas ang tiyan, maputla ang balat, hindi regular ang paghinga. Higit pa rito, mukhang hindi matatag ang balakang na nangangahulugang may pelvic fracture. Ang pelvic fracture ay karaniwang may kasamang matinding pagdurugo. Isang alarm ang tumunog sa isipan ni Jose. Hindi ito isang ordinaryong pinsala sa tiyan. Nagpunta si Jose sa tapat ng operating room. Siyempre, hindi siya makapasok ngunit makikita niya sa salamin ng pinto. Sinimulan na ni Sophie na buksan ang tiyan. Bumulwak ang dugo. Liver rupture. Mabilis na hinanap ni Sophie ang pinagmumulan ng pagdurugo at kinlamp ito. Ngunit may ibang nakita si Jose. May nakakaligtaan si Sophie. Kinatok ni Jose ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang nurse. Sinabi ni Jose, "Sabihin mo kay Dr. Laurent, may pagdurugo rin sa pelvic area." Tumango ang nurse at pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang boses ni Sophie sa intercom. "Abala ako.
Huwag kang manggulo. Malubha ang pagdurugo ng atay. Muling sinabi ni Jose, hindi lang pagdurugo ng atay. Tiyak na may retroperitoneal hemorrhage dahil sa pelvic fracture. Suriin ninyo. Hindi sumagot si Sophie. Nagpatuloy ang operasyon. Nakatuon si Sophie sa pagtahi ng atay. Lumipas ang 15 minuto, 20 minuto. Napigilan na ang pagdurugo, ngunit hindi pa rin stable ang presyon ng dugo ng pasyente. Patuloy ang pagsasalin ng dugo, ngunit walang epekto. Nagtanong si Dr. Dubois sa loob ng operating room, wala na bang ibang pinagmumulan ng pagdurugo? Muling sinuri ni Sophie ang tiyan. Maliban po sa atay, mukhang wala ng problema. Ngunit patuloy na lumala ang kalagayan ng pasyente. Bumagsak ang presyon ng dugo, bumilis ang pulso, bumaba ang oxygen. Muling kinatok ni Jose ang pinto at sa pagkakataong ito, direkta niyang kinuha ang mikropono ng intercom. Suriin ninyo ang retroperitoneum, tiyak na may pinsala sa mga ugat sa pelvic area. Puno ng pagkainis ang boses ni Sophie. Anong alam mo para sumabat? Ako ang nag-oopera. Sumingit si Dr. Dubois. Sophie, subukan mong suriin. Pilit na sinuri ni Sophie ang retroperitoneal area at sa sandaling iyon, huminto ang kanyang mga kamay. Puno ng dugo ang retroperitoneal space. Isang ugat sa pelvic area ang pumutok at patuloy na nagdurugo. Namutla ang mukha ni Sophie. Hindi ko kayang hawakan ang lugar na ito. Agad na nagdesisyon si Dr. Dubois. Tawagin ang vascular surgery, bilis. Nagmamadaling tumawag ang nurse. Ngunit ang vascular surgeon ay nasa gitna ng ibang operasyon. Kailangang maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto. Sumimangot si Dr. Dubois. Sa loob ng 30 minuto, hindi na aabot ang pasyente. Nanigas sa tensyon ang operating room. Nakatayo si Jose sa labas ng salamin at nakatingin sa loob. Unti-unting namamatay ang pasyente. Bawat segundong dumadaloy ang dugo ay nababawasan ang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Ganoon din ang nangyari noon. Unti-unting namamatay ang pasyente at wala siyang magawa. Ngunit iba ngayon. Kaya niyang gawin ang operasyon. Mahirap ang pinsala sa mga ugat sa pelvic area, ngunit hindi imposible. Ilang beses na niyang ginawa ang mga ganitong kaso sa Pilipinas. Huminga ng malalim si Jose at nagdesisyon. Hindi na siya maaaring magtago pa. Kailangang iligtas ang pasyente. Binuksan ni Jose ang pinto ng operating room at pumasok. Nagulat si Sophie. Lumingon din si Dr. Dubois. Dr. Cruz, ito ay operating room, sabi ni Dr. Dubois. Ngunit hindi huminto si Jose. Kaya ko po itong gawin. Malalim, ngunit matatag ang kanyang boses. Ngumisi si Sophie. Ano? Ikaw? Isa kang researcher. Anong operasyon? Wala kang ang lisensya. Tiningnan ni Jose ng diretso si Sophie. Hindi na mahalaga yon ngayon. Namamatay na ang pasyente. Kung hihintayin natin ang vascular surgery, tiyak na mamamatay siya. Nagtanong si Dr. Dubois, Dr. Cruz, sigurado ka bang kaya mo? Tumango si Jose. Kaya ko po. Ilang beses ko na pong ginawa ang ganitong kaso sa Pilipinas. Nanahimik ang buong operating room. Puno ng pagdududa ang tingin ni Sophie kay Jose. Doktor ka ba talaga sa Pilipinas? Hindi sumagot si Jose. Tumingin lamang kay Dr. Dubois. Nag-isip si Dr. Dubois ng sandali. Sa legal na aspeto, maaaring magkaroon ng malaking problema. Ang pag-oopera ng isang taong walang lisensya ay isang malubhang paglabag, ngunit namamatay na ang pasyente. Wala nang ibang pagpipilian. Dahan-dahang tumango si Dr. Dubois. Gawin mo, ako ang mananagot. Tumutol si Sophie. Department head, nakakatawa ito. Hindi pa natin alam kung sino siya. Bakit? Matatag na sinabi ni Dr. Dubois, ang buhay ng tao ang pinakamahalaga. Sophie, tumabi ka. Nagdadabog na umatras si Sophie. Lumapit si Jose sa operating table. Inabutan siya ng nurse ng guwantes. Siya mismo ang nagsusuot nito. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Kakaiba. Sa nakalipas na 2 taon, nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing nasa harap siya ng operating table. Ngunit ngayon, ganap siyang kalmado. Tiningnan ni Jose ang tiyan ng pasyente. Dugo sa retroperitoneal space at nakatago doon ang pumutok na ugat. Tiyak na tinukoy ng mga mata ni Jose ang problema.
Pinsala sa sangay ng internal iliac artery, isang lugar na mahirap abutin at mahirap tiyakin ang visibility, ngunit hindi imposible. Mahinang sinabi ni Jose, "Bigyan mo ako ng clamp." Inabot ng nurse ang instrumento. Ginamit ni Jose ang kanyang mahusay na pamamaraan upang palawakin ang visibility at nagsimula. Ang kanyang mga kamay ay tumpak, mabilis, at hindi nag-aatubili, tulad ng teknik ng isang bihasang artisan na hinasa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga kamay ay sumayaw sa loob ng tiyan ng pasyente, hinahanap ang pinagmumulan ng pagdurugo, kinlamp ito, at inayos ang mga nasirang tissue. Lahat ng tao sa operating room ay napigil ang hininga habang nanonood. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Puno ng pagkamangha ang mukha ni Dr. Dubois. Lumipas ang 10 minuto. Huminto na ang pagdurugo. Nagsimulang tumaas ang presyon ng dugo ng pasyente. Naging stable na rin ang pulso. Ginawa ni Jose ang huling tahi at marahang binitiwan ang kanyang mga kamay. Tapos na. Binalot ng katahimikan ang operating room. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng beep mula sa monitor ay nagpahiwatig na stable na ang mga vital signs. Dahan-dahang tumango si Dr. Dubois. "Napakagaling, Dr. Cruz." Hindi makapagsalita si Sophie. Nakatulala lamang siya kay Jose. Tinanggal ni Jose ang kanyang guwantes at mahinang sinabi, "Magiging maayos na po ang pasyente, pero kailangan siyang subaybayan sa ICU sa loob ng 24 oras. Nagtanong si Dr. Dubois, "Dr. Cruz, sino ka ba talaga?" Nag-atubili si Jose ng kaunti at dahan-dahang nagsalita, "Isa po akong surgeon sa Pilipinas." Nang marinig ang mga salitang iyon, lahat ng tao sa operating room ay nagpakita ng pagkamangha. Namutla ang mukha ni Sophie. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga medical staff. Muling nagtanong si Dr. Dubois, "Kung ganoon, bakit ka nagpunta dito para maging researcher?" Hindi sumagot si Jose, yumuko lamang. Nanginginig na nagtanong si Sophie, "Sino ka ba talaga?" 1 oras pagkatapos ng operasyon, binalot ng tensyon ang conference room. Naroon si Department Head Dr. Dubois, si Sophie, at iba pang mga resident doctor kasama si Jose. Nakatuon ang lahat ng tingin kay Jose. Nagsalita si Dr. Dubois, "Dr. Cruz, magpaliwanag ka. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagpunta dito para maging researcher?" Nag-atubili si Jose. Ang nakaraan na gusto niyang ibaon, ngunit alam niyang hindi na niya ito maitatago pa. Dahan-dahan siyang nagsalita, "Ang pangalan ko po ay Jose Cruz. Nagtapos ako sa University of the Philippines College of Medicine at natapos ko ang aking residency sa Philippine General Hospital." Nag-ingay ang buong conference room. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Nagulat din ang ibang mga doktor. Nagpatuloy si Jose. "Pagkatapos kong maging espesyalista, nagtrabaho ako sa trauma center sa loob ng 5 taon. Nakagawa ako ng mahigit 1,000 operasyon. Karamihan ay emergency." Tumango si Dr. Dubois, "Sa ganyang karanasan, tiyak na iginagalang ka sa Pilipinas. Bakit mo iniwan ang lahat para pumunta dito?" Dumilim ang mukha ni Jose. 2 taon na ang nakalipas, nawalan ako ng isang pasyente. Nanahimik ang conference room. Nagpatuloy si Jose sa pagkukuwento. "Aksidente sa trapiko, multiple trauma, matinding pagdurugo. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa operasyon. Pinigilan ang pagdurugo, tinahi ang mga organ. Akala ko perpekto na ang lahat. Ngunit 1 oras pagkatapos ng operasyon, muling nag-shock ang pasyente." Nanginginig ang boses ni Jose. "Muling inoperahan, ngunit huli na ang lahat. Nakaligtaan ko ang isang microvascular injury. Isang napakaliit na ugat, halos hindi makita ng mata." Mahinang nagtanong si Sophie. Tapos, tiningnan siya ni Jose. Sa legal na aspeto, walang problema. Itinuring itong hindi medical malpractice. Sinabi ng mga eksperto na napakahirap matukoy ang ganoong kaliit na pinsala. Ngunit, hindi ko mapatawad ang aking sarili. Kinuyom ni Jose ang kanyang kamao. "Mula noon, hindi na ako makapag-opera kapag nakatayo sa harap ng operating table. Nanginginig ang aking mga kamay. Kapag tumitingin sa pasyente, nakikita ko ang mukha ng namatay." Tumango si Dr. Dubois ng may pag-unawa. "Kaya't nagpunta ka sa France." Sumagot si Jose, "Gusto kong iwanan ang lahat, lisensya, karanasan, reputasyon, at gusto kong matutong muli mula sa simula."
sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin, magsimula bilang isang ordinaryong researcher. Napabulala si Sophie. Hindi ka panipaniwala. Isinuko mo ang isang magandang karera para lang mag-ayos ng mga medical records dito? Tiningnan ni Jose ng diretso si Sophie. Ito ang landas na pinili ko. Gusto kong matutong muli kung paano tratuhin ang mga pasyente, ang aking saloobin sa medisina, at kung paano harapin ang aking sarili. Hindi makapagsalita si Sophie. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng komplikadong emosyon. Nagpatuloy si Jose. Ngayon, habang nag-oopera ako, napagtanto ko na ang kinatatakutan ko ay hindi ang pagkakamali, kundi ang kawalan ng lakas ng loob na magsimulang muli. Nagtanong si Dr. Dubois. Kung ganoon, anong plano mo ngayon? Nag-isip si Jose ng sandali. Hindi ko po alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, doktor pa rin ako at trabaho ko ang magligtas ng buhay. Nagpakita ng kasiyahan si Dr. Dubois. Magaling. Tiyak na isa kang espesyal na doktor, Dr. Cruz. Ngayon, iniligtas mo ang isang pasyente. Iyan ang katotohanan na hindi maikakaila. Ngunit nagpakita pa rin ng pagkadismaya si Sophie. Hindi ibig sabihin yan ay legal na ang ginawa mo. Wala kang lisensya ng doktor sa France. Ang operasyon ngayon ay malinaw na iligal. Pinutol siya ni Dr. Dubois. Ako ang mananagot, Sophie, dahil ako ang nagpahintulot. Tumutol si Sophie, pero department head, ito ay usapin ng prinsipyo. Kahit gaano pa siya kahusay, kung walang lisensya, hindi siya dapat mag-opera. Iyan ang patakaran. Mahinang sinabi ni Jose. Tama po si Dr. Laurent. Lumabag po ako sa patakaran. Pananagutan ko po iyon. Umiling si Dr. Dubois. Hindi. Dr. Cruz, iniligtas mo ang pasyente. Iyon ang pinakamahalaga. Pagkatapos ay tiningnan niya si Sophie. Sophie, doktor ka rin. Dapat naiintindihan mo. Para sa isang doktor, mas mahalaga ang buhay ng pasyente kaysa sa mga patakaran. Kinagat ni Sophie ang kanyang labi. May sasabihin sana siya, ngunit hindi na itinuloy. Sa halip, tumayo siya para umalis sa silid. Ngunit huminto siya sa pinto at lumingon. Kahit gaano ka pa kahusay na doktor, dito wala ka pa ring halaga. Hindi basta-basta kinikilala ng France ang mga dayuhang lisensya. Pagkatapos sabihin niyon, umalis si Sophie. Nagtinginan ang mga natira. Isang resident doctor ang maingat na nagtanong. Dr. Cruz, totoo po bang nakagawa na kayo ng mahigit 1,000 operasyon? Tumango si Jose. Opo, sa loob ng 5 taon, halos 1 kaso bawat araw. Napabulalas ang isa pang doktor. Napakalaking karanasan. Bihira lang ang may ganyang nagawa sa aming bansa. Napangiti si Jose ng mapait. Ngunit ang karanasang iyon ay walang halaga dito. Tumayo si Dr. Dubois at nagsalita. Dr. Cruz, ako na ang bahala sa nangyari ngayon. Kailangan itong iulat sa Hospital Ethics Committee, ngunit hindi magbabago ang katotohanan na iniligtas mo ang isang pasyente. Yumuko si Jose. Salamat po, Department Head. Tinapik ni Dr. Dubois ang balikat ni Jose. Hindi, Dr. Cruz. Dahil sa iyo, isang batang buhay ang nailigtas ngayon. Iyon ang pinakamahalaga. Natapos ang pulong. Naglakad si Jose sa pasilyo. Tinitingnan siya ng mga medical staff na dumadaan. Kumalat na ang balita na ang Pilipinong researcher ay isang surgeon pala at nagligtas ng isang pasyente ngayon. Mayroong tumitingin ng may kuryosidad, mayroong may paghanga, at mayroon ding nagdududa. Nagpunta si Jose sa ICU. Gusto niyang suriin ang kalagayan ng pasyente ngayon. Sa salamin ng pinto, nakita niya ang pasyente na naka-ventilator, ngunit stable ang lahat ng numero sa monitor. Tumayo si Jose doon at tinitigan ang pasyente ng matagal. Buhay siya, buhay ang pasyente. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, muli siyang nakapaglitas ng buhay. Namasa ang kanyang mga mata. Mabilis niyang pinunasan ang mga ito. Huwag kang iiyak, hindi pa tapos. Nasa ICU pa ang pasyente at ang susunod na 24 oras ang kritikal na yugto. Ngunit alam ni Jose na mabubuhay ang pasyente dahil wala siyang nakaligtaan, Dr. Cruz. Isang tawag mula sa likuran. Lumingon si Jose. Si Dr. Dubois pala may hawak na mga dokumento. Tingnan mo ito, inabot ni Dr. Dubois ang mga dokumento kay Jose. Kinuha ni Jose. Mga artikulo ito sa mga international medical journal.
Ang pangalan ng may akda ay Jose Cruz. Mga artikulong inilathala mo sa Pilipinas at sa ibang bansa, di ba? Hinanap ko, sabi ni Dr. Dubois. Tiningnan ni Jose ang mga artikulo. Mahigit 10 artikulo na may kaugnayan sa trauma surgery, karamihan ay inilathala sa mga prestihiyosong international journal. Dr. Cruz, isa ka ng kinikilalang doktor sa Pilipinas. Hindi lang isang ordinaryong doktor, kundi isa sa mga nangunguna sa larangan ng surgery. Puno ng paghanga ang boses ni Dr. Dubois. Bakit mo itinago ang lahat para pumunta dito? Ngayon naiintindihan ko na, hindi ka tumatakas, kundi naparito para magsimulang muli. Hindi sumagot si Jose. Nagpatuloy si Dr. Dubois. Dr. Cruz, gusto kitang tulungan. May paraan para makakuha ka ng temporary medical license sa France. Siyempre, hindi ito isang opisyal na lisensya, ngunit isang pahintulot na magsagawa ng mga medikal na gawain sa ospital. Gagawa ako ng sulat ng rekomendasyon. Nagulat si Jose at tiningnan si Dr. Dubois. Talaga po? Ngumiti si Dr. Dubois. Siyempre, sayang kung isang doktor na tulad mo ay magiging researcher lang. Ngunit, umiling si Jose. Salamat po, Department Head. Pero sa tingin ko, hindi pa po ako handa. Nagtaka si Dr. Dubois. Bakit? Perpekto ang ginawa mong operasyon ngayon. Sumagot si Jose. Nagampanan ko po ngayon, pero hindi ko po alam kung magagawa ko sa susunod. May takot pa rin po sa akin. Tumango si Dr. Dubois. Naiintindihan ko, hindi kita pipilitin. Pero kapag handa ka na, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Yumuko si Jose bilang pasasalamat. Muling tinapik ni Dr. Dubois ang balikat ni Jose at umalis. Muling tumayo si Jose sa harap ng salamin ng ICU. Stable pa rin ang pasyente. Maingat siyang inaalagaan ng mga nurse. Tiningnan ni Jose ang kanyang mga kamay. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nagligtas ng buhay. Hindi nanginginig, hindi natatakot, perpekto. Marahil ay maaari na siyang magsimulang muli. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Bakit? Lumingon si Jose. Si Sophie pala ang nakatayo doon. Namumugto ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung isa kang mahusay na doktor, bakit hindi mo sinabi mula sa simula? Tiningnan ni Jose si Sophie. Sa kanyang mga mata, mayroong galit, ngunit mas malaki ang pagkalito. Dahan-dahang nagsalita si Jose. Hindi ko masabi. Sa sandaling sabihin ko, kailangan kong harapin ang nakaraan na tinatakasan ko. Umiling si Sophie. Hindi ko maintindihan. Isang mahusay na doktor na tulad mo, bakit kailangang magtago? Dahil lang ba sa nawalan ka ng isang pasyente? Bumaba ang boses ni Jose. Dr. Laurent, naranasan mo na bang mawalan ng pasyente? Nag-atubili si Sophie. Oo naman, lahat naman ay dumadaan diyan. Tumango si Jose. Tama, lahat ay dumadaan diyan. Pero sa akin, iba. Ang pasyenteng iyon ang una kong pagkakamali. Nagbago ang ekspresyon ni Sophie. Una? Sumagot si Jose. Sa mahigit 1,000 operasyon, iisang pagkakamali lang. Iyon ang nagpabagsak sa akin. Tumingin si Jose sa labas ng bintana at nagpatuloy sa pagkukuwento. 28 taong gulang ang pasyenteng iyon, bagong kasal. Buntis ng 2 buwan ang asawa niya. Nang dalhin siya dahil sa aksidente. Napakakumpiyansa ko. Ilang beses ko nang ginawa ang mga ganitong kaso. Perpekto ang operasyon. Pinigilan ang pagdurugo. Tinahi ang mga organ. Ganoon ang paniniwala ko. Pinuri rin ako ng mga kasamahan ko. Tahimik na nakikinig si Sophie. Ngunit 1 oras pagkatapos ng operasyon, nag-shock ang pasyente. Muling inoperahan ngunit huli na ang lahat. Isang napakaliit na ugat, wala pang 1 millimeters, na patuloy na nagdurugo. Halos hindi makita ng mata, ngunit ito ay isang nakamamatay na pagdurugo. Kinuyom ni Jose ang kanyang kamao. Namatay ang pasyente sa operating table sa harap mismo ng aking mga mata. Mahinang nagtanong si Sophie. Tapos, tiningnan siya ni Jose. Nang gabing iyon, pinuntahan ako ng asawa ng pasyente. Hawak ang kanyang tiyan. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw. Tinanong lang niya kung totoo bang patay na ang asawa niya. Nanginginig ang boses ni Jose. Hindi ako makasagot. Yumuko lang ako. Tumayo siya doon, nang sandali at tahimik na tumalikod. Sa pinto, huminto siya at nagsalita. Okay lang po, hindi niyo po kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Nagpatuloy si Jose.
Ang mga salitang iyon ang lalong nagpabagsak sa akin. Kung sana ay nagalit siya, sinisi ako, mas kaya ko pang tanggapin, ngunit pinatawad niya ako habang hindi ko mapatawad ang aking sarili. Namasa ang mga mata ni Jose. Mula noon, hindi na ako makapag-opera. Kapag nakatayo sa harap ng operating table, naaalala ko ang imahe ng asawa. Kapag tumitingin sa pasyente, nakikita ko ang namatay na asawa. Nanginginig ang mga kamay, hindi makahinga, walang magawa, hindi makapagsalita si Sophie. Nagpatuloy si Jose. Nakikiramay daw ang mga kasamaan ko, ngunit nababasa ko ang pagkadismaya sa kanilang mga mata. Gusto kong makumpleto ang 1,000 operasyon ng perpekto, ngunit gumuho dahil sa isang pagkakamali. Kaya't iniwan ko ang lahat, tumakas. Umalis sa Pilipinas, nagpunta sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin, sa France. Nanginginig na nagtanong si Sophie, bakit sa France? Napangiti si Jose ng mapait. Dahil dito, walang silbi ang aking lisensya bilang doktor sa Pilipinas. Gusto kong magsimulang muli, mula sa simula. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang ordinaryong tao. Walang pressure na magligtas ng buhay, walang pressure na maging perpekto. Nanahimik si Sophie nang matagal at mahinang nagsalita. Mayroon din akong katulad na karanasan. Tiningnan siya ni Jose. Ipinikit ni Sophie ang kanyang mga mata. Noong 14 taong gulang ako, namatay ang tatay ko sa emergency room, atake sa puso. Ang doktor na namamahala noon ay isang Asyano. Nagbago ang tingin ni Jose. Nagpatuloy si Sophie, kinamuhian ko ang doktor na iyon habang buhay. Inisip ko na isa siyang walang kwentang manggagamot na hindi na iligtas ang aking ama. Kaya't hindi ako nagtitiwala sa mga Asyano, lalo na sa mga doktor na Asyano. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, nalaman ko na wala na talagang pag-asa ang aking ama noon. Pagdating sa ospital, halos tumigil na ang kanyang puso. Kahit sinong doktor ay hindi na siya maililigtas. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Sophie. Kahit alam ko na ang katotohanan, kinamuhian ko pa rin ang doktor na iyon dahil kailangan ko ng masisisi. Dahil ayaw kong tanggapin ang pagkamatay ng aking ama, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kaya't ganoon ang pakikitungo ko sa iyo dahil lang isa kang Asyano. Naiinis ako kapag nagsasalita ka tungkol sa medisina. Gusto kong bigyang katwiran ang aking prejudice. Tahimik na nakikinig si Jose, nagpatuloy si Sophie, ngunit ngayon, nang makita kitang mag-opera, ang perpektong mga kamay na iyon, ang hindi nag-aalinlangang paghatol at ang puso para sa pasyente. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako kahangal. Tiningnan niya si Jose ng diretso. Ikaw ang pinakamahusay na doktor na nakilala ko, ngunit hindi ko ito nakita. Hindi, sinadya kong hindi makita. Umiling si Jose. Hindi! Dr. Laurent, nagkamali rin ako ng pagkakilala sa iyo. Isa kang mahusay na doktor. Ang pagkakamali ngayon ay maaaring mangyari sa kahit sino. Napangiti si Sophie ng mapait. Hindi mo na ako kailangang aliwin. Mayabang ako at puno ng prejudice. Inaamin ko, huminga siya ng malalim. Patawad, Dr. Cruz. Taos puso akong humihingi ng tawad. Nag-atubili si Jose ng kaunti at iniabot ang kanyang kamay. Magsimula tayong muli. Tiningnan ni Sophie ang kamay na iyon at dahan-dahang tinanggap. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, ang mga hindi pagkakaunawaan at prejudice na naipon ay tila naglaho. Mahinang nagtanong si Sophie, anong plano mo ngayon? Babalik ka na sa Pilipinas? Tumingin si Jose sa labas ng bintana. Maganda pa rin ang kalangitan ng Paris. Maningning ang mga ilaw ng siyudad. Hindi ko alam. Ngayon, pagkatapos kong mag-opera, naramdaman ko na doktor pa rin ako. Pero hindi pa ako sigurado kung kaya ko nang tumayo muli sa harap ng operating table. Sinabi ni Sophie, perpekto ang ginawa mo ngayon. Sumagot si Jose. Ngayon, dahil mamamatay na ang pasyente kaya wala akong ibang pagpipilian. Pero hindi ko alam kung magagawa ko sa susunod. Tumango si Sophie. Dahan-dahan lang, hindi kailangang magmadali. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit alamin mo ito, natalo mo na ang iyong takot. Pinatunayan mo iyon ngayon. Tiningnan ni Jose si Sophie. Taos-puso ang kanyang mga mata. Nanahimik sila ng sandali. Tahimik ang pasilyo, tanging ang regular na tunog ng monitor sa ICU ang maririnig. Biglang nagtanong si Sophie, ang babaeng iyon,
Ang asawa ng pasyente, kumusta na siya ngayon? Dumilim ang mukha ni Jose. Hindi ko alam. Nang umalis ako sa Pilipinas, pinutol ko ang lahat ng komunikasyon. Mahinang sinabi ni Sophie, kapag bumalik ka, subukan mo siyang hanapin. Humingi ka ng tawad at kapatawaran. Umiling si Jose. Pinatawad na niya ako. Ang kailangang patawarin ay ang aking sarili. Hindi na nagtanong pa si Sophie. Sa halip, sinabi niya, mabuti kang doktor, Dr. Cruz, at mabuting tao. Hindi sumagot si Jose. Tumingin lamang siya sa silid ng ICU, sa pasyenteng iniligtas niya ngayon. Marahil ito ang bagong simula. Isang simula upang tapusin ang 2 taon ng pagtakas, pagtatago, at takot. Tumayo si Sophie. Gabi na, uuwi na ako. Magkita tayo bukas, Dr. Cruz. Tumango si Jose. Mag-ingat ka. Naglakad si Sophie sa pasilyo at huminto. Lumingon siya at nagsalita. Oo nga pala. Seryoso ako sa alok kong kasal. Nagulat si Jose at tiningnan siya. Ngumiti si Sophie. Iniligtas mo na ang isang tao, di ba? Hindi alam ni Jose kung ano ang sasabihin. Mapaglarong ngumiti si Sophie, kumaway, at nawala sa paningin. Tiningnan ni Jose ang kanyang likod ng sandali at mahinang tumawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, tumawa siya ng maluwag. Lumipas ang 3 buwan. Maraming nagbago sa loob ng 3 buwan. Hindi na nagtatago si Jose. Iba na rin ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa ospital. Kahit na researcher pa rin ang kanyang opisyal na titulo, itinuturing na siyang isang senior na doktor ng mga medical staff. Lalo na si Sophie, naganap na nagbago. Hinihingi niya ang opinyon ni Jose. Pinag-uusapan nila ang mga mahihirap na kaso at kung minsan ay nagkakape at nag-uusap. Isang umaga ng Mayo, pagdating ni Jose sa ospital, tinawag siya ni Department Head Dr. Dubois. Dr. Cruz, may oras ka ba? Sumunod si Jose sa kanyang opisina. Sa mesa ni Dr. Dubois ay may mga dokumento. Ano po ito? Tanong ni Jose. Ngumiti si Dr. Dubois. Sertipiko ng Temporary Medical Practice, inaprubahan ng French Ministry of Health para sa iyo. Nagulat si Jose at kinuha ito. Nakasulat doon ang pangalang Jose Cruz kasama ang Temporary Medical Practice na may bisa ng 1 taon. Paano po? Sumagot si Dr. Dubois. Gumawa ako ng sulat ng rekomendasyon, inutos din ng hospital director at sumulat ng petisyon ang mga pamilya ng mga pasyenteng iniligtas mo. Sa nakalipas na 3 buwan, kahit na researcher ka lang, marami ka nang natulungang pasyente. Hindi makapagsalita si Jose. Nagpatuloy si Dr. Dubois. Siyempre, hindi ito isang opisyal na lisensya. Ngunit sa ospital na ito, pinapayagan ka ng mag-opera at direktang sumuri ng mga pasyente. Ano sa tingin mo, Dr. Cruz? Handa ka na bang magsimulang muli? Tinitigan ni Jose ang papel ng matagal. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot kundi dahil sa emosyon. Salamat po, Department Head. Malalim ngunit matatag ang boses ni Jose. Pero plano ko na pong bumalik sa Pilipinas. Bahagyang nagulat ang mukha ni Dr. Dubois. Babalik sa Pilipinas? Bakit? Pwede ka namang magsimulang muli dito. Sumagot si Jose. Gusto kong dalhin ang mga natutunan ko dito pabalik sa Pilipinas at gusto kong tapusin ang isang bagay na hindi ko pa nare-resolba. Tumango si Dr. Dubois. Ang tungkol sa asawa ng pasyenteng iyon, nagulat si Jose. Ngumiti si Dr. Dubois. Nakikita ko sa iyong mga mata na hindi mo pa natatapos ang bagay na iyon. Dahan-dahang tumango si Jose. Opo, kailangan kong harapin ang mga bagay na tinakasan ko at kung gusto kong magsimulang muli, kailangan kong tapusin ito ng tama, tinapik ni Dr. Dubois ang balikat ni Jose. Magandang desisyon. Ngunit mangako ka, kapag gusto mong bumalik sa France, makipag-ugnayan ka lang. Palaging bukas ang lugar na ito para sa iyo. Yumuko ng malalim si Jose. Salamat po, Department Head. Habang buhay ko pong hindi malilimutan ang utang na loob na ito. Nagkamayan sila. Isang mainit na pagkakamay ng magkatrabaho. 1 linggo ang lumipas. Huling araw ng trabaho ni Jose. Nag-organisa ang mga kasama niya ng isang maliit na paalam na, salu-salo. Nagpasalamat ang mga resident doctor kay Jose. Salamat po, Dr. Cruz. Marami po kaming natutunan sa inyo. Isa po kayong tunay na doktor. Nakipagkamay si Jose sa bawat isa.
3 buwan na ang nakalipas, sila ang mga taong minamaliit siya. Ngayon, sila ay mga kagalang-galang na kasamahan. Tahimik si Sophie sa buong salo-salo, hindi siya bumati o tumingin kay Jose. Nang matapos ang salo-salo, habang nag-aayos si Jose ng kanyang mga gamit, lumapit si Sophie. Namumugto ang kanyang mga mata. "Aalis ka na talaga?" tanong ni Sophie. Tumango si Jose. "Oo, kailangan ko nang umalis." Nag-atubili si Sophie ng sandali at may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. "Kunin mo ito," binuksan ni Jose. Sa loob ay isang maliit na medalya. Ang medalya ng karangalan ng French Medical Association. "Sa akin yan. Nakuha ko noong napili akong outstanding resident doctor." Nanginginig ang boses ni Sophie. "Itago mo, mas karapat-dapat ka kaysa sa akin," umiling si Jose. "Hindi ko matatanggap yan. Sa iyo yan, Sophie." Hinawakan ni Sophie ang kamay ni Jose. "Pakiusap, tanggapin mo. Dahil sa iyo, natutunan ko kung paano maging isang tunay na doktor, kung paano itapon ang prejudice, kung paano tratuhin ang mga pasyente ng taos-puso." Tumulo ang kanyang mga luha. "At kapag wala ka, malulungkot ako." Tiningnan ni Jose si Sophie. Noong una silang magkita, malamig siya at mayabang. Ngayon, umiiyak siya ng mga taos-pusong luha. Mahinang sinabi ni Jose, "Doktor, Laurent, magiging isang mahusay kang doktor." "Hindi, isa ka ng mahusay na doktor. At balang araw, tutulungan mo rin ang isang tao tulad ng natanggap kong tulong." Tumango si Sophie. "Gagawin ko." Kinuha ni Jose ang medalya at may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang libro. "Ito ang koleksyon ng mga artikulong isinulat ko tungkol sa trauma surgery. Makakatulong ito sa iyo, Sophie." Kinuha ni Sophie at hinaplos ang pabalat ng libro. Nakasulat doon ang pangalan ni Jose sa Filipino. Nanahimik sila ng sandali. Biglang niyakap ni Sophie si Jose. "Salamat, Dr. Cruz." "Salamat talaga." Bahagyang nagulat si Jose ngunit marahang tinapik ang kanyang likod. "Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsimulang muli." Umiyak si Sophie ng sandali at kumalas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti. "Pagdating mo sa Pilipinas, makipag-ugnayan ka, ha? Kahit paminsan-minsan lang." Nangako si Jose. Tiningnan ni Sophie si Jose sa huling pagkakataon at naglakad sa pasilyo. Sa pinto, huminto siya, lumingon, at nagsalita. "Seryoso ako sa alok kong kasal. Kung babalik ka sa France." Tumawa ng malakas si Jose. "Pag-iisipan ko." Ngumiti rin si Sophie, kumaway, at nawala sa paningin. 1 taon ang lumipas, Maynila. Bumalik na si Jose sa surgery department ng Philippine General Hospital. Muli siyang humawak ng scalpel. Sa simula, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit ang karanasan sa France ang sumuporta sa kanya. Isa-isang niligtas ang mga pasyente, at unti-unti niyang nalampasan ang trauma. At isang araw, hinanap ni Jose ang babaeng iyon, ang asawang nawalan ng asawa 3 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng mga medical records, nahanap niya ang address, maingat siyang kumatok. Bumukas ang pinto. Lumabas ang babae. Nakilala niya si Jose. Yumuko ng malalim si Jose. "Huli na, pero naparito po ako para humingi ng tawad." Tahimik na pinapasok ng babae si Jose sa bahay. Sa loob, may isang batang lalaki na mga 3 taong gulang na naglalaro. "Anak ko po." Ang pangalan niya ay Hung, sabi ng babae. Tiningnan ni Jose ang bata. Kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Nagpatuloy ang babae. "Gusto po ng asawa ko ang pangalang iyan," sabi niya. "Kung magkakaanak kami ng lalaki, Hung ang ipapangalan namin." Hindi makapagsalita si Jose. Nagtimpla ng tsaa ang babae at nagsalita. "Hindi niyo po kasalanan, doktor. Sinabi ko na po iyon noon." Umiling si Jose. "Dapat po mas naging maingat ako. Kahit maliit na ugat, hindi dapat nakaligtaan." Ngumiti ang babae. "Tao lang din po ang mga doktor. Nagkakamali rin. Tiyak na naiintindihan din po kayo ng asawa ko." Tumulo ang luha ni Jose. "Patawad po, ma'am. Patawad po talaga." Hinawakan ng babae ang kamay ni Jose. "Okay lang po, doktor. Alam ko pong ginawa ninyo ang lahat. At hindi ko po kayo sinisi kahit kailan." Umiyak si Jose ng matagal. Ang emosyon na pinigilan niya sa loob ng 3 taon ay bumuhos. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Jose ang kanyang mga luha at tumayo. "Salamat po.
Dahil po sa inyo, naramdaman kong napatawad na ako. Sinabi ng babae. Wala pong anuman, doktor. At mayroon po akong isang hiling. Tiningnan siya ni Jose. Sabihin niyo lang po. Itinuro ng babae ang bata. Gusto po niyang maging doktor paglaki. Sa panahong iyon, pwede po ba ninyo siyang turuan? Tiningnan ni Jose ang bata at tumango. Pangako po. Ngumiti ang babae. Salamat po, doktor. Umalis si Jose sa bahay at tumingala sa langit. Maaliwalas ang langit ng Maynila. Mainit ang sikat ng araw. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Ilang taon ang lumipas, muling kinilala si Jose sa larangan ng medisina sa Pilipinas at tuwing tag-araw, nagpupunta siya sa France ng isang linggo para magbigay ng lecture sa kanyang dating ospital. Si Sophie ay isa ng espesyalista ngayon. Nagtatag siya ng isang mentorship program para sa mga Asyanong medical staff. Isang araw, pagkatapos ng lecture, lumapit si Sophie kay Jose. Dr. Cruz, mag-lunch tayo. Naupo sila sa isang cafe malapit sa ospital. Inabutan ni Sophie si Jose ng isang maliit na kahon. Ano to? Tanong ni Jose. Ngumiti si Sophie at sumagot. Buksan mo. Sa loob ng kahon ay isang singsing. Nagulat si Jose at tiningnan si Sophie. Mapaglarong sinabi ni Sophie, naaalala mo ba ang alok kong kasal? Sabi ko, kapag nakapaglitas ka ng tao, pakakasalan kita. Tumawa si Jose. Pangungutya lang yon. Umiling si Sophie. Noong una, oo, pero ngayon, seryoso na ako. Tiningnan ni Jose si Sophie. Taos-puso ang kanyang mga mata. Sophie, pinutol siya ni Sophie. Pwede kang sumagot ng dahan-dahan. Hihintayin kita. Tumayo siya at ngumiti. Sige, magkita tayo sa susunod na taon, Dr. Cruz. Tiningnan ni Jose ang likod ni Sophie, mahinang ngumiti at inilagay ang kahon ng singsing sa kanyang bulsa. Naisip ni Jose na kakaiba ang buhay. Ang lugar na tinakasan niya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsimulang muli. Ang babaeng nangutya sa kanya ay naging isang mahalagang tao ngayon at higit sa lahat, muli siyang nakapagliligtas ng buhay. Gamit ang mga kamay na hindi nanginginig, gamit ang pusong hindi natatakot. Umalis si Jose sa ospital at tumingala sa langit. Ang langit ng Paris o ang langit ng Maynila. Sa huli, iisang langit lang. At sa ilalim ng langit na iyon, ngayon, ililigtas din ni Jose ang isang pasyente bilang isang tunay na doktor ng Pilipinas. Kumusta ang video ngayon? Kahit na pamilyar ang simula, ito ay mga ganap na bagong kwento. Nag-research kami ng husto upang lumikha ng mas kawili-wiling mga kwento. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood. Kung ang kwentong ito, tungkol sa determinasyon at talento ng isang Pilipinong doktor, ay umantig sa inyong puso, mangyaring i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami. Salamat!